guys! Ako po si Evelyn Linda and welcome to my YouTube channel. For this episode, ipagpatuloy natin ang ating paggagala sa Lisboa. Tara na! Nandito ako ngayon sa Jeronimos Monastery. Ito isa sa landmark ng Belém. Sa malaking building na ito, may simbahan sila. At sa loob ng simbahan, nandoon yung libingan ni Luis Camões, yung isa, well, the only great, pinaka-famous na poet sa Portugal. At yun naman sa kabila ay libingan yun ni Vasco da Gama. Si Vasco da Gama, dyan niya nilibing kasi isa yan sa napaka-importanting Portuguese maritime explorer noong araw. Well, 1500, sa panahon pa yun ni Magellan na kilala natin sa Pilipinas. Napakaganda ang building na ito kasi pati ba naman entrance pinag-carve yung marble. Hindi yan bato, marble yan. At isipin na lang natin sa panahon na yun nung pag-construct nito kasi actually na-open siya 1496. So pag in-open siya ng 1946, way before ang construction niya. So noong araw wala pa silang magagandang gamit katulad ngayon. So isipin na lang natin paano nila ito ginawa. Ito yung cultural center dito. At sa loob dyan means may mga bookstores, whatever, may magandang coffee shop doon sa may bandang Rio Tejo. At dito din i-held yung halimbawa yung Sisne grupo na Russian group ng ballet dito i-held. At minsan din may famous na pianist dito din siya i-held. Iyan ang Padrão dos Descobertas. Puntahan natin yan. Itong nasa likod ko, yan ang Torre de Belém. Pero ang official name dyan, Tower of Saint Vincent. Pero noon siya sa Torre de Belém. Ang tower na yan, na ginawa yan mga 16th century. At yan ay nag-serve ng embark at disembarkation ng mga Portuguese explorers. Ngayon, yung Vasco da Gama yung libingan ni Vasco da Gama na pinuntahan natin kanina sa Jeronimos. Imagine, isa siya sa mga explorers na nag-embark at disembark dito. At si Ferdinand Magellan din, nakilala natin sa Pilipinas. At ang tower na ito, kung napansin nyo, yung design, yung details niya sa design, Manuelino design pa din, katulad ng Jeronimos.
It makes sense kasi yung Jeronimos na open yun 1496. Ito sa 16th century, well, more or less in that time. At ito, kahit maliit lang yan, para sa mga Portuguese, yan ay, it's a piece of jewelry. Magpaka-Portuguese para masabing, well, this is a diamond. Sa ngayon, hindi ako makapasok kasi late na. Kaya nakaharang na ito eh. Maganda pa naman sa loob. Sayang. Puntahan natin yung mga namatay na Portuguese soldier sa 20th century conflict. Ito ay Portuguese soldiers. Karamihan kasi nito yung gera sa Africa, yung sa Angola. Matitindi yung gera na nangyari doon. At ang girang yun, kung tutuusin, hindi pa masyadong matagal kasi 1960 plus. Nang dahil sa girang yun, yung mga itim ay galit, mas lalong galit sa mga puti. Parang yung panahon sa apartheid mas lalong lumala sa isip ng mga Africans na ang mga puti, ang intention ay sila ay papatayin at sila ay slave habang buhay. At ito ang katunayan sa conflict na yan. Kaya napakasakit isipin na sa girang yan ang daming buhay ang nawala. Ito yung Padrão dos Descobrimentos. Yung mga taong yan, sila ang Portuguese explorer sa panahon na yun, 1418. At isa sa kanila ay si Vasco da Gama. Yung libingan na nakita natin kanina, isa dyan si Vasco da Gama. At dito din ito sa punto ng Rio Tijo na ito, kung saan aalis yung barko nila papunta ng India at sa Orient. Yung Ferdinand Magellan sa Pilipinas, nakilala natin, Portuguese yun, pero walang dyan dahil siya ay nag-serve sa Espanya sa panahong yun. Dito naman sa harap, tingnan natin, may parang map, illustration sa mga lugar na napuntahan nila. At siguradong sigurado, nandito yung well, ang Pilipinas, hindi kasi na colonize sa Portugal, sa Spanish tayo na ito lang, sa Portuguese colonies lang ito, mainly sa Africa. At yung sa America do Sul, which is Brazil. Tingnan natin. Curious lang ako kasi sa lahat na bansa na na-colonize ng Portugal hanggang ngayon, isa sa official language nila ay Portuguese. Samantalang sa Pilipinas, nawala yung Spanish sa atin. At well, yun lang mga lulo natin ang makapag-Spanish. Pero ibang mga Portuguese kasi hanggang ngayon, nanatili sila na Portuguese language, isa sa official language sa mga bansang na-colonize nila.
Isa ito sa mga bagay-bagay dito sa Bilem. Kung bakit naging favorite ko ang Bilem. Dahil sa paggabi, maganda naman. May maraming ilaw. Nandito yung Rio Tejo. May bridge yan. Ang bridge na yan, yan ang bridge na Punti Salazar noong panahon ni Salazar. Yung Portuguese dictator. Tapos nung nawala na yung dictator na yun, pinalitan nila ng pangalan na Ponte 25 de Abril. Kasi ang 25 de Abril, 25th of April, yun ang araw na nag-revolution at na natalo yung dictator. Ito yung famous na pastéis de Belém. Yung parang custard cake at ang lugar ay Belém kaya tinawag na pastéis de Belém. Ito ay since 1837 pa. Masarap siya, creamy at ito daw ang the best. Dito ang isa na maliit na custard cake 120. Nung araw, nung bata pa ako, 50 cents lang yan. Ngayon, 120 na. Nagmamahal. Ito yung pastéis de Belém. Mainit pa siya. Tikman natin ang custard cake na since 1837 pa. At walang ibang nakaalam sa recipe kundi sila lang. Highly guarded daw ang recipe nito. Ay! Oh, napaka-crispy kaya niya. Yung sa parting labas. Ang sa loob, obrigado. Napaka-creamy niya. Tapos napaka-crispy yung panlabas na parte. At napaka-importante kaya nito yung cinnamon powder kasi yun ang nagbigay ng aroma. At yung lasa na napaka-delikado. Partner ito ng cafe latte. Cafe leche sa atin. Sana nagustuhan niyo ang episode na ito. At maraming salamat sa pagsama niyo sa akin na nag-ikot ng Lisboa. Please subscribe sa YouTube channel ko para updated din kayo sa more videos ko at hanggang sa susunod. Bye-bye, babies! Hasta la vista! Maraming salamat sa ano yun? At cut. Ano sus?